Asan ka ngayon? Secret. Dito kami sa nakakatakot sa Yeah. Ang talas niya. kita. Waiting sa oras, tas pasok na Okay, kasama ko ngayon si Kuya Ronel, isa sa mga caretaker dito sa abandoned school sa Rizal. So Kuya Ronel, ilang taon na kayo nang babantay dito? Since 2009 until now. Until now, so tagal-tagal na rin pala. Nakakatakot ba talaga dito? May mga nakikita ka ba, mga ganun? Nung una, nakakatakot naman. Kasi may nararamdaman saka may nagpapakita. May nagpapakita. Dun sa part sa nilakaran natin kanina. Oo. Tapos nabanggit mo kanina mga entity, mga duwende. Meron din. Tapos, ano yung sa'yo mga na may kapre din dito? May kapre dito nung wala pa itong school. Sino mga nagkwento yung mga estudyante na? Yung iba, estudyante. Tapos may nakaranas dito na estudyante na may nakita dyan sa may bintana. So kayo personal, may experience pa kayo dito? Meron. Pwede bang sabihin nyo lang kahit onte, ano nangyari? Nung gabi na may naririnig ako na naghahatak ng kadena. Isa sa mga classroom sa taas yun, no? Oo, isa sa classroom. So yun, iikutin namin ito mamaya, explore namin, check namin kung ano yung makikita namin. So, may mga ano ba kuya? May mga masasuggest ka ba bago kami makiyan? Ano lang, ingat. At Ingat meron lang namang yung mga nagpaparamdam talaga na Okay. Salamat sa next interviewer. Alas 12 na ng gabi nang matapos namin interviewin ng caretaker at para umpisa ng pag-iikot sa abandonadong eskwelahang ito. Tignan natin kung ano meron dito. Pasukin na natin. Okay? Samahan nyo kami. Let's go. Dito na kami sa cashier area. Ayan. Kagi, parang may nakasilip oh. So dito ka magbabayad. Ayan, yung mga tuition nyo. Dito nyo yan nung araw. Ano daw to? 20 years na mahigit na abandon. Nakikita nyo ba yung linya na to? Yung linya na to? Ito. Nakikita nyo ba? Basta yan. Kita. Ayan, yung linya na yan. Yan. Yung linya na yan. Ganyang kataas ang tubig pag bumabagyo. Pag umaapaw yung ilog sa tabi nito. Ngayon, hindi ko pa nakita yung ilog. Mamaya puntahan natin. Sabi nila nasa tabi lang ng school na to. Pinagpatuloy namin ang pag-iikot at pinuntahan namin ang canteen area ng school kung saan na para bang may mga nakatingin sa bintana. Parang may nakasilip sa taas, oh. Ayan, oh. Oh, shit. Grabe, ang creepy. Ito yung canteen area nila. Dito daw may madalas na magpakita na bata sa canteen area na to. Creepy. Ikot tayo ng konti. Feeling ko dito sila pumipila ng araw. Ayan, dito. Siguro dito nakalagay yung mga table, mga pagkain dati. Ayan, dyan. Dyan sila umu-order dito. Ito yung isang kwarto. So puro putik na siya, hindi ko napapasukan. Habang papunta kami sa pangalawang gusali ng eskwelahan ay bigla na lang Uy, yun, oh. Narinig ako dun, oh. Sa hagdan, oh. Hagdan yun. Narinig kami dito, bakal, oh. Hindi pwedeng palakayon. hinahanap namin kung saan nanggagaling ang tunog ng bumato pero wala kaming nakita. Hindi ko alam, eh. Parang may naririnig kami kanina pa. Hindi pwedeng sa baba. Hindi, sige, may puno, eh. Pero parang malabong, parang may bumabato. No? Sa bahaging ito na eskwelahan ay bakas pa ang pag-angat ng ilog at ang pagbaha nito. Nung last na baha,
umangat na naman yung tubig dito, nalagpas tao, mga hanggang dito siguro yung baha. So possible naangat siya ng baha. Grabe naman tong hallway na to. So pasukin natin isang kwarto. Dito. So ang kwento dito guys, sa ilog, sa tabing ilog nito, marami natatagpo ang patay. So parang yearly or ka dito. Sa kwartong ito ay ramdam mo ang bigat at hirap ng mga namatay sa tabing ilog ng eskwelahang ito. Galing to sa ilog, no? Galing to sa ilog for sure. Ayun, no? Mga laruan pa ng bata, oh. Mga laruan pa ng bata. Ayan, mga bote. Creepy talaga dito. Area na to. Pinasok namin ang isa sa mga malaking kwarto sa ilalim ng gusali kung saan ramdam mo pa ang mga naiwang boses ng mga estudyante. So pagpasok mo, ito agad yung bubungad sa'yo. Hindi ko alam, nilamon na siya ng ng mga puno, mga sanga. Kasi 20 years mahigit na tong abandonado. So may nag-iwan pa ng sopa dito. Guys, tingnan nyo kung gaano kadilim dito sa kabilang side ko. Sobrang dilim. Pero siguro tututukan namin ng night vision para makita nyo na maigi kung gaano nakakatakot tong lugar na to. Tingnan naman. Tingnan yung likod guys, oh. Yun. Hindi ko alam. Parang may sumisipol doon sa kabilang sa ilog. So guys, may kwento sa akin yung caretaker dito. Yung nakatira doon na bahay malapit sa ilog. Gumising sila na madaling araw para mga alas 2, alas 3 para check yung ilog kasi para daw ang aga-aga may nanguhuli ng hindi ko alam kung isda. Pero nagulat sila nung makita nila babae daw nakaangat, puting-puti. Hindi nila makita yung mukha, parang 100% white lady daw yun. Nakaangat daw siya dun sa ilog. Kinikilabutan ako. Kita ba? So eto yung isang classroom. Dito sa bahagi ng to ng gusali ay ramdam mo ang presko at malamig na hangin. Para sa akin, para siyang chapel. Or pwede itong yung ginaganapan ng event. Let's say, kunyari may mga family event, yun sa mga school, ano ba tawag doon? PTA, mga ganun, dito ginaganap. Tutusin, siya kung nagpa-function pa to nung araw, napaka-presko dito. Siguro pag dito kayo nag-sport fest, presko dito. Kasi mapuno tapos tabi pa ng ilog. Sa ngayon, wala pa ako naririnig. Pero ang bigat na sa pakiramdam. Ayan, pusa. May pusa doon. Kinabahan ako. May pusa. Ayun. Parang may nakikita akong pusa, guys. Kanina pa to nakasunod sa amin. Feeling ko bantay siya dito, no? Binabantayan kami ng pusa. Parang may naglalakad dito. Kanina pa yun, nandito yung pusa eh. Ay, hindi. Saan na siya? Gumagalaw-galaw yung mga damo. Possible palaka or yung pusang nakasunod sa amin. Tingnan natin tong area na to. Grabe. Dito sa gitna ng eskwelahan ay makikita nyo ang garden area na nilamon na ng panahon. Ang presko talaga dito. Ito pala guys, ito yung ilog sa tabi ng school. Tignan nyo kung gaano ka-creepy ilog na to. So dyan marami nakikitang patay. Kung sa personal yan guys, ang lawak niya, sobrang nakakalula. Nakakalula, tignan yung ilog. Okay, so aakyat tayo sa second floor. Room 303. Tingnan natin kung ano meron. Teka lang. Tao po. Putang ina. Kala ko may nakatayo sa gilid ko. Fuck.
Nang pumasok kami sa unang kwarto sa second floor, ay tumambad sa amin ang bakas sa blackboard na hindi may paliwanag kung saan galing. Tingnan mo, mga bakas pa ng kamay. Mga hindi namin alam ko ano to, dugo ba to? Ayan o, kita nyo ba? Hindi ko alam, hindi ko na tinanong sa caretaker, hindi niya naman nasabi kung bakit to nandito yung mga bakas ng dugo. Mamaya magko-conduct tayo ng investigation, isa sa mga room dito, pero ang bala ko dun sa isa, sa sinasabi ni kuya na kwarto na talaga nakakatakot at parang may nakatingin daw pag pumupunta siya. Dugo ba to? Tangina, dugo to. Ano kayo nangyari dito? Puro dugo. Tara, lipat tayo. Ito isang hagdan. Habang papasok kami sa isa pang kwarto ay may narinig kami sa pangtunog na malapit lang sa amin. Room 301 naman to. Narinig ako. Parang tapak. Ang dami. Seryoso guys, ang dami. Ang daming naririnig dito. So, ito yung room 301. Ano nakalagay? Laughter is tranquilizer with no side effect. Okay. So, may mga kamay na naman. Ito paint to. Feeling ko paint to, mga kamay na nakalagay sa pader. No? Dito medyo magaan dito. Aminin ko, medyo magaan dito sa area na to. Pero dun sa kabila, sobrang bigat. May kamay dyan? Parang may kamay. Parang daliri na ginawa. Oo, parang daliri. Hindi, him. Ano nakalagay? Hindi, parang spelling siya, no? Ha. Ha? Oo. Word siya. Parang, siguro, may mga naglaro ditong bata. So, pagpapasok ka ng classroom, bubungad sa'yo, blackboard agad. Kung late ka, kita ka kagad ng teacher mo. Ayun, no? Blackboard na to, eh. Ito, pumasok. Oo, hindi ka pwedeng malate dito, guys. Ayun, no? Kasi pagpasok mo, yung pinto, teacher mo, nakatayo dyan. Kitang-kita ka pa ng mga kaklase mo, late ka. Mga gawain niya ng college, ha? Tara, pasukin natin CR. Pero syempre gusto ko kayo muna ang papasok. So nakita nyo, male restroom. Silipin nyo muna bago ko. Oh my God. Nakakatakot. Tingnan nyo, may mga tuyo dahon dito. Okay ka lang dyan? Sige. Kailangan flashlight. Nung pumasok ako sa CR na ito ay ramdam na ramdam ko ang bigat sa lugar na ito. Lumang-luma. Bigat sa pakiramdam. Malaki yung ulo ko dito sa CR. Kinakapos ako na hininga dito. Okay, punta tayo dito sa kabilang restroom. Sa mga babae naman. Medyo iba amoy dito, guys. Hindi ko ma-explain pero parang sa iba. Minamoy ako kaiba agad. Nung pumasok ako sa CR ng mga babae ay nakaramdam ako ng takot dahil sa itsura nito. So ito yung CR ng babae. Dito maano na. Medyo hindi pala siya puro putik, puro kahoy lang. Kinain na ng hanay. Isipin mo guys kung estudyante ka, college student ka, at yung last na klase mo is alas 7 na si CR ka, isipin mo si CR ka ba sa ganito? Si CR ka ba sa ganito? Di ba nakakatakot? Talaga yung build ng school na to, sobrang lumang style na siya. Nakikita ba kayo? Totoo nga sabi ng caretaker, ito yung pinaka nakakatakot ng part ng pinaka nakakatakot na part ng school, yung second floor. Habang naglalakad kami pabalik ng hallway, tila bang parang may mga nakasunod sa amin at nakatingin.
po kayo susunod, wag po kayo susunod. Diyan lang po kayo. Nag-explore lang po kami. Okay guys, so magkukunta kami ng investigation dito sa baba kasi dito kami may nakita table saka dito may mga upuan. Try natin makipag-communicate at tingnan natin kung mapapailaw natin ito EMF. Gagamit tayong ghost tube. So, hindi naman 100% accurate tong ghost tube. So, disregard na lang natin yung mga walang kwentang sasabihin ni ghost tube, okay? Tingnan natin. So, lagay natin yung EMF dito sa kanto. Dito. May kasama ba kami dito? Nandito ba yung bata nagmumulto? Medyo lumamig yung hangin ha. May lumamig yung hangin. Parang binugahan ako ng malamig na hangin. Kung nandito ka kasama namin, pwede ka magsalita dito sa hawak ko. Pwede mo pailawin yung EMF. Uy! May narinig ako dun. May narinig ako dun. No? May kumatok dun. Parang ano yung bato eh. Parang may bumato. Ikaw ba yung bumato? Hindi parang bumato. Bumato talaga. Maliit. Hindi galing sa taas eh. Sa baba na galing. Dun sa canteen area. Nasa harap ko kasi yung canteen area guys eh. Ikaw ba yung bumato? Pwede ba ulitin kung nandiyan ka? Pwede mong pailawin tong EMF na hawak ko kung nandito ka? Pwede mong pailawin? Nagtataka kami dahil sa mga oras na iyon ay wala kaming makuwang sagot sa mga tanong. Feeling ko hindi multo yun nandito. Kung ayaw nila makipag-communicate, feeling ko entity yun na ano dito. Mga laman lupa yung mga nakatira dito. Either kapre, duwende, mga ganon. Nag-explore lang po kami. Ay, kumana oh. Ay niya nang gumana. Hindi rin siya nag-i-spike guys. Kasi may sensor din to eh. Kung baga kasi naman yung mga nag-ghost tube, may sensor din to pero mahina lang. Sige, try natin dito sa gilid guys ha. Ang dilim. Ang dilim dito sa harapan ko. Halos wala akong makita. Pagkatapos ng mga ilang minuto namin paghihintay, ito ang nakuha naming sagot. May kasama ba kami dito? Bakit kailangan mong malaman? Bakit ano? Gagi, sumagot, kinilibutan ako. Bakit? Bakit kailangan mo manlaman? Lumalaki ulo ko. Sa kilabot, umangat. Nag-explore lang po kami. Gusto lang po namin malaman kung may mga kasama po kami dito. Wala po kaming plano manggulo. Gusto lang po namin ikutin yung lugar para mag-explore. Yung nakita na... Okay ka lang ba? Okay lang po. Medyo kinakabahan lang. Pag sumasagot yung ghost tube, kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung legit tong ghost tube ba. Hindi ko alam kung totoo na ma-manifest nila to. Hindi ko alam kung ewan ko. Pero ako medyo naniniwala lang naman ako pero hindi ko alam kung accurate talaga to. Kinakabahan lang po ako pero kaya pa naman po. Okay, thank you po. Kahit di po kayo nagsasalita, Sa mga oras na ito ay wala na kaming makuwang sagot. Tahimik na, Salamat po sa pagtanggap. nabigla na lang. Oh, narinig mo? May narinig ka dito? Putang ina. Parang may naglakad. Tara, lipat tayo pwesto. Parang may naglakad dun ah. Saan? Dito. Pinagpatuloy namin ang pag-explore sa huling gusali ng school para ituloy ang naputol na investigation. Sa baba. May nakatingin daw lagi dito. Hindi ko alam kung babae, bata, pero lagi may nakasilip dito sa bintana. Sa bintana na to. Dito daw yung lagi may nakasilip. So, ano siya? Science laboratory tong area na to. Tingnan natin siya. Ito mga damit. Siguro sa caretaker na to.
Wala pa akong nakikita na kahit anong paskel ko ilang taon na tong building na to. Ayun, nandito pa yung masangsang na amoy. Guys, nandito yung masangsang na amoy. Hindi kaya. Hindi ko nga alam eh. Pasok tayo dito. Maliit lang siya pero... Dito nilalagay yung mga laboratory. Okay. Oo nga. Tama si Maris kung narinig nyo. Dito siguro nilalagay yung mga laboratory, mga dinaisect nila. Kasi ayan o, tama ka, ayan o. May mga guhit dito. Kung saan nakalagay yung mga divider ba tawag dyan? Yan. Tapos puro na rin. Sa bahaging ito ay hindi nawawala ang hindi kaaya-ayang amoy sa lugar. Ang sangsang ng amoy dito. Hindi. Ayun guys, tingnan nyo. Dugo ba yan? Tuyo na eh. Imposible. Hindi pa ako nakaamoy ng ganito na tayo ng aso eh. Ang sangsang talaga guys. Totoo ba yung sinabi nila pag masangsang eh may something na parang warning ba siya? Spiritual na warning? Hindi ko alam. Ito. Yung attendance chart po. Yan. So guys, may nakita ako. Liga, Abi. Sige, diyan ka lang. May nakita akong papel dito. Tignan natin to. Mga exams. Uy, ito. Nakita ako bukas. Oh my God. Ang creepy. Nakakatakot. Nakakatakot si CR. Teka lang, usog ko to. Gagi. Nakakatakot si CR. Tingnan mo. Imagine mo, tumatay ka dyan. Tapos may Ay! Hindi ako na magsalita. Gagi, nakakatakot talaga. So isipin mo dyan ka, oh. So, ayun, oh. Yan ka tumatay. Tapos may makikita kang paa dito sa ilalim. So guys, nandito kami sa library. Yung bandang area na yon, habang naglalakad kami, biglang nalobat yung camera. So hindi na lang namin munang gagalawin. Ayan, makikita natin. May mga notebook pa dito. Yan natin isa-isa. 1979. Itong libro na to, 1979. Grabe, ang creepy. Pagbuklat ko, creepy ng picture. 1978. Yung mga libro. Kaging tatanda na pala niya mga libro na yan. 70s pa. Dito sa library area ng school ay napagpasyahan namin na ituloy ang naputol naming investigation. So lalagay ko yung EMF dito sa gitna. At magtatanong tayo kay Ghost Tube. Okay. So, kita ba yung EMF? Yan yung EMF, nasa sahig. Malayang phone ko. May kasama ba kami dito? Meron ba sumusunod sa akin na bata? Nag-spike siya. May kasama ba kami dito? Pwede kang magsalita dito sa device na to, sa cellphone na to. So guys uulitin ko. Hindi natin alam kung 100. Ano daw? Nandito lang ako. Kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung totoo talaga yung ghost pero kinikilabutan ako kadam. Kasi alam mo yun, parang may dumadaan sa salamin guys. Kung nandito ka nga, pwede mong magpatunog ng kahit anong bagay. Wala pang sagot yung ghost tube. Medyo tahimik. Hindi pa rin nag-spike yung EMF. Okay, biglang nag-iba yung ihip ng hangin. Medyo bumigat na. Kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung galing ba dito yung hangin. Sa mga bintana. Pero kakaiba yung lamig na pumasok.
sa lugar, sa area na to sa... Habang naghihintay kami ng sagot, napagpasyahan namin nilipat ang cellphone sa kanang bahagi ng kwarto kung saan madaming puno. Dito pwede kang magsalita. Elemental. Putang ina mo. Elemental. Dito, sa mga oras na ito ay na-realize namin na kaya wala kami makuwang sagot ay dahil hindi na spirito ang kasama namin. Hindi ako na. Alis na kami. Bago nagsabi, elemental. Putang ina. Kinubahan ako dun. Thank you po sa mga ano sa amin dito. Salamat po. May dala ako magpakontra. Naintindihan ko. Enough ko na. Takot ka? Uma-accurate, no?